Sa ibang balita, nakipag-usap na si US President Donald Trump sa North Atlantic Treaty Organization o NATO para sa pagbabalangkas ng framework deal sa Greenland. Sa naturang kasunduang bibigyan ng access ng US sa mga strategic mineral resources ng Greenland. Tunghay ng balitang abroad ni Son Santiago. Ipinahayag ni United States President Donald Trump na binuo na ang isang framework agreement kaugnay ng usapin sa Greenland. Sa isang post sa kanyang Truth Social platform nitong Miyerkules, sinabi ni Trump na ang nasabing balangkas ay hindi lamang nakatuon sa Greenland kundi sa buong Arctic region. Ito ay matapos ang kanyang pakikipag-usap sa Secretary General ng North Atlantic Treaty Organization o NATO kung saan idinagdag pa niya na makikinabang din ang mga bansang miyembro ng organisasyon. Wala naman siyang ibinahaging tiyak na detalye ukol sa framework, ngunit ayon sa mga report, nakapaloob dito ang usapin din sa access ng Amerika sa mga strategic mineral resources ng Greenland. Hindi naman binanggit ang pagbili o direktang pagkontrol ng Amerika sa Greenland. Kasunod pa nito, inanunsyo ni Trump na hindi na niya itutuloy ang banta ng pagpapataw ng taripa sa ilang bansa sa Europa. Matatanda ang magpapataw ang Amerika ng 10% taripa sa 8 bansa sa Europa, kabilang dito ang Denmark na bahagyang may pangangasiwa sa Greenland sa susunod na buwan. Itataas ito sa 25% sa June kung walang magiging transaksyon. Tinanggap naman ng Denmark ang pagbabago ng posisyon ni Trump sa taripa, ngunit iginiit pa rin na ang Greenland ay not for sale. Bago pa man ang anunsyong ito, umalingaw-ngaw muna ang kanyang hangarin sa Greenland sa ika-56 na World Economic Forum sa Switzerland nitong Miyerkules din. Muli kasing iginiit ni Trump ang kanyang paniniwala na mahalaga ang Greenland sa pandaigdigang seguridad, lalo na umano sa harap ng lumalaking banta mula sa Russia at China. There's a place called Greenland where we already had it. A piece of ice, cold and poorly located compared to what we have given them for many decades. But the problem with NATO is Kaya naman aniya ang Amerika ang pinakaangkop na bansa upang pangasiwaan ito. it can protect this giant mass of land, this giant piece of ice, develop it and improve it and make it so that it's good for Europe and safe for Europe and good for us. And that's the reason I'm seeking immediate Nilinaw naman ni Trump na hindi gagamit ang puwersa ang Amerika upang makamit ang kanyang ninanais. to use force. I don't want to use force. I won't use force. All the United States is asking for is a place called Greenland, where we already had it. Nagpahayag din ng US President ng hinaing sa malaking ambag ng bansa sa pagsuporta sa NATO, ngunit kinwestiyon naman nito ang suporta sa kanya ng organisasyon. We'll be there for them 100%. But I'm not sure that they'd be there for us if we gave them the call. Ang NATO kasi ay may mahalagang papel sa issue dahil kapwa miyembro ng alyansa ang Amerika at Denmark. Ayon kasi sa mga world leader, malalagay sa alanganin ng NATO kung magpapatuloy ang ambisyon ni Trump na mapasakamay ang Greenland. Samantala nagbigay naman ng depensa si Russian President Vladimir Putin na ang usapin sa Greenland ay wala sa interes ng kanilang bansa. Para sa EuroTV News, ako si Son Santiago, sumasaludo sa bawat Pilipino.